kolaborasyon patungkol sa tahanang pinakamasaya na pagkapatong-patong na utang sa GMA7. Abay, meron po silang ibang statement na lumalabas ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, sa ating pong mga updates for today's video, nais ka po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga to, dahil pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon, ito pong isang post ng PEP, no? PEP PH. It was published 2 days ago. Kasi pinag-uusapan pa rin siya online na ang tahanang pinakamasaya di umano ay nagkaroon na po ng pagkapatong-patong na utang. Pero, ang tahanang pinakamasaya ay ipinapasa ito dun po sa mga original Eat Bulaga. So, base po dito sa ating pong source no, na nabasa, sabi dyan, halos isang tanong sa amin ang napag-usapan natin ng 3 noontime show sa radio program namin sa DCRH. Kung saan naging topic po kasi itong mga noontime program. Malapit na raw bang sibakin ang tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita? Yan din ang tanong namin sa ilang taong bahagi ng noontime show at ilang taga-tape incorporated patungkol sa issue. Ang iba sinasabing hanggang December 2024 na lang ang kanilang kontrata sa GMA7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. Maiba namang deadma sa tanong namin at nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ito ng commercial load, ibig sabihin kumikita pa sila. Ayon sa ilang napagtanungan natin, minimum daw ang commercial load ng tahanang pinakamasaya na umaabot ng 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes. Sabi doon, yun ay isang manifestasyon na malakas, 'di ba? Kaya parang hindi ka panipaniwala daw di umano na nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kumpara sa It's Showtime. Yun po yung kanilang claims. Pero pagdating sa rating, nangunguna pa rin ang Eat Bulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa pamimigay ng premyo sa games. At kahit sa pinamimigay na segment nilang sa G sa Gedli, ang dinig kasi malaki pa raw ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umabot raw sa halos 800 million ang utang ng tape sa GMA7? So marami pong nagsasabi na kaya daw tinitipid ng Tape Incorporated ang pamigay nila sa kanilang mga contest, no, yung mga pag-games nila or bawat episode nila sa dito po sa nasabing tahanang pinakamasaya dahil tinitipid nila ito, parang cost cutting, ganon. May naglinaw sa atin na matagal ng pagkakautang yon sa GMA7 ay nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Eat Bulaga, ang TVJ at ang legit Dabber Cards naipon daw di umano pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. So parang sinasabi po ng PEP, no, sa kanilang source na yung utang na 800 millions ng Tape Incorporated sa GMA7 ay hindi po kagagawa ng Tape Incorporated. Ay hindi raw kagagawa ng tahanang pinakamasaya. So parang dito, isinisisi nila dun sa mga dati nilang kasama yung pagkakalugi. Parang defense mechanism. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Eat Bulaga ng TVJ at legit Dabber Cards, naipon ang pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. Sabi sa amin ng ilang source, hindi naman daw aabot sa ganong halaga kung sa revamp Eat Bulaga ang naging tahanang pinakamasaya ang utang na yon. Which is very, kung iisipin natin, totoo naman kasi almost ilang months pa lang sila doon, di ba? May ilang suppliers daw na matagal na rin hindi nababayaran. Kaninong pananagutan ito? Naku po, nagkakaroon ba ng ganong problema sa ilalim ng management ni Mr. Tony Tobiera? Hindi na kami nangahas na itanong ito kay Mr. T dahil nagmula nang pumutok itong mainit na issue ng Eat Bulaga ay tahimik lang siya. Pero bukas ang PEP sa kanyang paliwanag. Ngayon daw sinasambot sila sa mga babayaran dahil sa matagal ng utang. Umalma ang ilang taga-tape nang tinanong namin tungkol sa intrigang ito kung ano-ano raw kasi ang naglalabasang balita tungkol sa tahanang pinakamasaya parang sa kanila raw sinisisi bakit sila nagkabaon-baon sa utang. So ibig sabihin,
sinasabi po ng tahanang pinakamasaya na hindi po sila ang cause kung bakit kumbaga parang doon sa statement na yun, inaamin talaga nila na meron silang pagkakautang sa GMA7. Pero itinatanggi nila na ang tahanang pinakamasaya ang pinagmulan or ang naging dahilan kung bakit sila nagkabaon-baon. Sana alamin daw muna ng matagal na ito na umabot na lamang sa bagong management. Nakakaawa naman ang tape, puro na fake news, himutok ng taga-tape na ayaw ipabanggit ang pangalan. Ang Battle of the Noontime Show, ang pinakamalaking local showbiz in 2023, at noong March 1, 2023 nang i-blind item natin, ito sa PEP ang malaking pagbabagong magaganap kaugnay sa isang noontime show na malamang makaapekto sa TV landscape. Noon ay TVJ at legit Davercats pa ang nasa Itbulaga ng GMA7 at ang It Showtime ay nasa TV5. Umalis kapag kwan ng TVJ sa Itbulaga na nirevamp kapag kwan with a new set of hosts. Nang magkumpisa ang E80 ng TVJ sa TV5, ang It Showtime ay lumipat sa GTV. Nabawi ng TVJ ang pangalang Itbulaga at yun ang naging title ng kanilang noontime show sa kapatid network. Ang revamp Itbulaga ay naging tahanang pinakamasaya hanggang katapusan pa ng taon ng kontrata ng tape o tahanang pinakamasaya sa GMA7. Patok ang Especially For You sa segment ng It Showtime. Noon pa man ay sumagi na sa isip ko, mas masaya kaya kung ang It Showtime ang maging noontime show ng Kapuso Network. Ang mga primetime kapamilya serye hindi makapag-promote sa It Showtime dahil may mga kalaban na GMA Prime. Halimbawa, si Kim Chiu ang host ng It Showtime, hindi niya pwedeng i-promote ang sariling noontime show ang linlang sa umeere sa TV5. May Kapuso star na mas gustong mag-guest sa It Showtime kesa sa revamp Itbulaga o tahanang pinakamasaya. Isinasaalang-alang kasi nila ang TVJ. Sina Vic Soto, Jose Manalo ay meron pang weekly sitcom na open by 24/7 sa GMA7 sa kabila ng mga kaganapang ito. Si Jose ay napabilang pa sa Battle of the Judges ng 7, nagkademandahan sa pagitan ng tape at ng ilang original na bahagi ng programa. Kaya kaabang-abang kung ano-ano ang pagbubulaga kaugnay sa sanga-sanga at sala-salabat na issue sa Battle of the Noontime Show. Medyo alam ang GMA7 dahil parang apektado rin ang pre-programming at post-programming sa rating ng tahanang pinakamasaya. Pero sana ma-improve pa nila in the days to come, good ratings and good sales ang basihan ng renewal if ever. Sa salpukan ng noontime show, sana'y mas marami pang madagdagan at audience sa mga manonood ng TV para kasing same-same lang. At tulad din naman, nanonood na lang tayo sa ating ibang device kung kailangan may abangan. Iba-iba noon ang hinihintay talaga natin na takdang oras sa palabas nito sa TV. Tayo, panonoorin na lang natin ito sa ating libreng oras. Good luck sa mga noontime show talaga. So base po dito sa balitang na kuha natin or na search natin na parang ang sinasabi ng TP, hindi dapat silang sisihin sa pagkalugi ng tape kung hindi ang OG. So kayo, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.